Hello mga Jai! Mini vlog! Pagpasensyahan nyo na nga ang boses ng babaeng yan dahil nga masama pa rin ang pakiramdam niya. At dahil kaya namang magsalita at medyo naiintindihan nyo naman ako, push na nating i-upload to at i-voice over to. Pagising ko nga na umaga mga Day, ito na nga ang hinarap ko, yung mga basura dito sa likod bahay. Dapat lilinisin ko na siya nung naglabaho, kaya lang hindi na talaga hinaya ng powers ng babaeng yan. Yung mga basura na to, ilang beses ko na nga itong inayos, talaga namang kinakalat ng aso. Kaya naman ang ginagawa ng babaeng yan, iipunin ko na lang siya after 2 days, saka ko na lang siya lilinisin para mailagay ko na sa garbage bag. Dahil tuwing Lunes nga nilalabas na namin yung basura para isang linis na lang. Kahit nga naiinis ako sa mga kalat na yung mga Day, talaga namang napapagod ako pag araw-araw ko siyang lilinisin. Araw-araw din naman siyang ikakalat ng aso. Dito nga sa likod bahay namin nakalagay lahat ng ginagamit ko pang laba mga Day, dahil minsan dyan din naman ako naglalaba. Kung mapapansin nyo, may mga iniipon din akong tubig dyan dahil nga pag brown out dito Day, wala ring tubig. At dahil Girl Scout nga tayo mga Day, lagi tayong handa para if ever mawalan ng tubig o mag brown out man mga Day, talaga namang may ready kang tubig. Diyos ko po Rudy, mawalan ka na ng kuryente, wag ka lang mawalan ng tubig. Ang likod bahay na to, hindi pa nga to tapos mga Day. Dapat sesementohan nga to para hindi naman siya ganito kadumi at hindi naman siya ganito kaputik. Lalo na nga napapasandro nyo na pasementohan to mga Day, para nga hindi na siya ganito kaputik at hindi na rin siya para madamo at hindi na rin siya para malamok. O, gets nyo ba yan? At dahil masama nga ang paharamdam ng babaeng yan mga Day, kinakapos nga ako ng hininga sa pag-voice over na to. Kala nyo ba napakadali nito? No, no, no! Para sa akin nga mga Day, ito nga yung pinaka-satisfying na ginagawa ko pag naglilinis ako, yung nagwawalis, nagmamap, nagtatanggal ng lumot. Ewan ko ba, ang lakas ng trip ng babaeng yan. At dahil full-time mama ko na nakaasa lang sa asawa mga Day, ito talagang literal na ginagawa ng nanay sa loob ng bahay. Mga trabahong walang katapusan, mga paglilinis na hindi nalilinis, hindi ko maintindihan bakit laging araw-araw makalat sa bahay namin. 3 lang naman kaming nasa bahay. Kaya talaga yung ginagawa ko araw-araw mga Day, kaya siguro nagkakasakit na rin ako kakalinis ko. Kahit hindi naman sobrang kalat, kahit hindi naman sobrang dumi mga Day, feeling ko kulang ang araw ko pag hindi ko kinakalikot ang bahay namin. Hindi po may makita lang ako konting kalat mga Day, lilinisin ko siya hanggang sa hindi ko napapansin, ang dami ko na palang nalilinis. Yung kahit hindi naman dapat linisin, nililinis ko na. Para bang naloloka na ang babaeng yan, na pag naboring siya mga Day, wala siyang ginawa kundi magkalikot na kung ano-ano sa loob ng bahay nila. At syempre mga Day, ang kagandahan sa trip ng babaeng yan, kami rin naman ang nagbe-benefit ng ginagawa ko, dahil pag malinis ang bahay mo, para ka talaga nakatira sa mansyon. Matatapos na nga ako maglinis mga Day, pero hindi pa siya totally linis na linis dahil nga kailangan brushin pa natin yung mga lumot na nakikita natin dyan at yung mga putik dyan sa gilid-gilid na yan. Dahil November 1 nung araw na yan mga Day, paalis nga kami ng Papa Sandro nyo at para pumunta nga kami sa sementeryo, kaya naman isiningit ko lang ang pagtanggal ng basura dyan. After ko nga malinis yung likod bahay namin mga Day, itong at sinarado ko na yung pinto para nga ma-ready ko na yung mga dadalhin namin sa sementeryo. Dadala lang ako ng konting gamit mga Day dahil nga kasama ko si Blake. Alam nyo na, syempre pag may kasama kayong bata, dapat marami kayong dala kahit papano. Dala niya nga sa akin yung tent dyan mga Day, pero mini tent lang naman yan para naman meron siyang tambayan dahil nga